Napakabuti po talaga ng Panginoon at sa buong buwan ng February, pag-uusapan po natin ang kapangyarihan ng kanyang pag-ibig na nagbibigay ng permanenteng pagbabago sa atin. Marami po akong nakilala na pinipigilan nila ang kanilang mga kapamilya na umattend ng isang Christian church katulad po ng Salvation in the Name of Jesus ang ating simbahan. At ang kadalasan pinag-uusapan namin dito ay dahil nga raw sa kanilang pangunawa sa kanilang mga nakaraang ideya o pananampalataya na meron silang pinanghahawakan. Ang sabi ko sa kanila, hayaan niyo munang matikman ng inyong mga mahal sa buhay kung paano binabago ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ang mga tao na sumasamba at nagpapasakop sa Kanya. Kasi ito nga po talaga ay isang bagay na hindi nauunawaan ng napakaraming tao. Na kapag naranasan po natin ang pag-ibig ng Panginoon, imposible pong hindi tayo mabago. Sa pag-usapan po natin is self-love through God's eyes. Hindi po selfish ang pagmamahal sa sarili. Pag-uusapan po natin yan maya-maya. At syempre, ibabalance po natin ang self-care sa ating humility o pagiging mapagkumbaba. Basahin po natin sabay-sabay while you are on mute if you are joining me from Zoom ang Ephesians chapter 2 verse 10 Amplified Version. Basahin po natin ito kung maaari po tayong tumayo. Sasabayan niyo po ako and this is something that we can actually experience together. Sabi po rito, for we are His workmanship, His own masterwork, a work of art, created in Christ Jesus, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works, which God prepared for us beforehand, taking paths which He set so that we would walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us. And may the Lord add blessing to the reading of His mighty, mighty word. Napaka-importante po na maunawaan natin ang lalim at lawak ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Remember, sinabi po ng Panginoon, we are God's workmanship. Sa ibang translation po, pag kinuha natin yung Greek word niya, ibig sabihin po nito, we are God's masterpiece. Hinulma, hinibla tayo ng Panginoon in a very, very methodological, very careful way sa kanyang pag-create sa atin. Tanda po ng pag-ibig ng Panginoon yun. At lahat ng mga bagay para maunawaan natin ano ang totoong pag-ibig para hindi tayo magkamali sa mga magiging kaibigan natin o yung future spouse natin to be, ay nilagay ng Panginoon sa ating puso't isipan. Kailangan lang natin siya bilang susi para ito ay ma-unlock, para maranasan natin, maunawaan natin. Kaya nga po importante ang pagtanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoong nasa langit, kayo po ang aming tinataas. Kayo po ang aming pinupuri at pinapasalamatan sa oras at pagkakataon na ito. Wala pong imposible sa iyo. Napakadakila, napakabuti at napakamakapangyarihan ng iyong pag-ibig na kapag ito po, Panginoon, ay tinanggap namin, imposible pong hindi kami mabago. Kasi ang pangunawa po namin ay lalalim at lalawak. Ang karanasan namin, Panginoon, sa totoong pag-ibig ay magiging solido at magiging pundasyon ng aming pangunawa sa pag-ibig na maaring igawad sa amin ng ibang tao kung ito ay totoo o ito ay hindi totoo. Ito po ang magdadala sa amin, Panginoon, ng kaalaman, karunungan, karanasan upang ang pag-ibig na meron kami na purong-puro na galing sa iyo ay magbibigay sa amin ng kakaibang pananaw, kakaibang pag-iisip, kakaibang pagkasalita, kakaibang pagkilos at lalim at lawak ng tiwala namin sa iyo. Dahil wala po, Panginoong imposible sa iyo at ang kapangyarihan mo, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng sapat na ebidensya kapag naranasan namin ang iyong pag-ibig dahil imposibleng hindi kami mabago dahil sa pag-ibig mo at pagbabalik tangkilik namin ng pag-ibig na to sa iyo, kami po, Panginoon, ay susunod sa iyong mga kautusan at syempre kami po ay mapoprotektahan ng aming pagsunod sa iyong utos dahil maiiwas po kami sa mga maling desisyon, makasalanang isipan, salita at gawa. At syempre, ang pinakaimportante po sa lahat, malalayo po kami sa kamunduhan. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen.
So ipagpatuloy po natin. Remember, masterpiece ka ng Panginoon. Sabihin mo sa sarili mo, I am God's masterpiece. Kung meron kang kasama, you are God's masterpiece. Sabihin mo sa Kanya. Dahil ganun kaingat ang pag-create ng Panginoon sa atin. Kaya nga po nung ginawa tayo ng Panginoon, kahit saan tayo pinanganak, kahit anong antas ng pamumuhay natin, kung galing tayo sa hirap, galing tayo sa isang middle class family, galing tayo let's say sa mayamang family, God has intended for us to experience His love para pag ipinamuhay natin itong gift of life na meron tayo, ito po ay maipapamuhay natin ng buong buo ang ating kagalakan sa buhay. In other words, we will enjoy life. At ang pag enjoy ng life, hindi po ito yung tinuturo ng mundo. Dahil ang tinuturo ng mundo about enjoying life, bakasyon, punta sa concert dito sa kanan, sa kaliwa, nood ng sine, kain sa labas, 'di ba? Kain ng matamis hanggang sa magkaroon ka ng diabetes type 2, type 3. Hindi po 'yun dahil ito po ay mga bagay na makamundo na maaring magdulot ng hindi magandang kahihinatnan sa atin. Maaring masira ang ating kalusugan, maari tayo magkaroon ng dependence sa ganong klaseng pleasurable acts sa tayo ay maadik, maging magastos tayo, sunugin natin ang ating kinikita bago natin sila kitain, di ba? Malubog tayo sa utang dahil hindi po ganon ang tinuturo ng Diyos pagdating sa self-love. If you love yourself, ask yourself this question. Ano ang ginagawa ko sa buhay ko ngayon para lalo kong maging mahusay? That I will be better today than yesterday. Kung mahal mo ang sarili mo at iniingatan mo ang iyong kinabukasan, ano ang ginagawa mo ngayon so that you will be better this year compared to last year? Dahil sa pag-ibig po ng Panginoon, ito po ang landas na tatahakin ng isang taong nakakaunawa ng kanyang plano sa buhay ng isang nilalang. So ang nilalang na to, you and I, will be able to understand that God has planned something brilliant, most magnificent for us, at ang nais niya syempre, tayo ay humusay araw-araw. Kaya nga po nakakakilabot ang pag-ibig ng Panginoon pag naranasan natin yan. Kayo po ba ay nakaranas na ng purong pag-ibig? Pag-ibig na walang kondisyon. Pag-ibig na ipinakita ng Panginoon sa atin na namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Kapag naunawaan po natin yan at natanggap natin, kagaranti ko po sa inyo, mag-iiba ang inyong pananaw at mababago tayo ng ganong klaseng pag-ibig na ating mararanasan mula lamang sa Panginoon. Dahil ako nga po sa mga nililigawan ngayon dito, duda ako kung handang mamatay ang manliligaw mo para sa iyo. Ngunit si Jesus, namatay siya sa krus ng Kalbaryo para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag-uusapan po natin sa oras na to, two things. We are valuable because God made us. And number two, humility and self-love. Marami po ako nakakausap, kung ano man ang edad nila, hindi po nila alam ang kanilang halaga. And I would normally use this very nice illustration that I have learned. So, meron ka kunwari 500 piso na bill, tapos nilukot mo siya. At tanungin mo ngayon yung nasa harapan mo, gusto mo pa rin ba itong 500 piso na to nalukot na? Ang normal na sagot niyan, syempre, kasi pag tinanong mo, bakit? Kasi 500 pa rin ang halaga niyan. So, nilukot ko siya, nilapag ko siya sa sahig, tinapaktapakan ko siya. At tanungin ko yung aking kaibigan, gusto mo pa rin ba itong 500 na ito? Sabi niya, syempre gusto ko pa rin yan dahil hindi nagbago ang halaga. Ganon din po ang pagkagawa ng Panginoon sa atin. Maaring tapak-tapakan tayo ng mga tao sa mundong to. Maaring madungisan tayo ng kasalanan o madungisan tayo ng mga pagkakamali natin. O di kaya magkaroon tayo ng pagkapunit ng puso. Ngunit ang halaga natin sa mata ng Panginoon ay hindi nagbabago. Kaya nga po marami mga tao akong kilala pumapatol sa mga tao na hindi karapat-dapat at hindi tugma sa kanila dahil hindi nila alam ang halaga nila. Kapag alam mo ang halaga mo, hindi ko naman sinasabing imposible ang pinipili mo, masyado ka mapili, hindi. Ang sinasabi ko lang, naiintindihan mo kung sino ang tao na makakatuwang mo. Dahil hindi lahat ng taong gusto mo makakatuwang mo, hindi lahat ng kaibigan mo nakakatulong sa iyo unless na totoong kaibigan yan. Kaya nga po importante na maranasan natin ang pag-ibig ng Panginoon para malaman mo kung gaano ka kahalaga. Dahil napakahalaga mo sa Panginoon. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo
Ano raw? So that we may have life and life to the full. At sa lahat po ng tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, binigyan ng kapangyarihan para maging matagumpay. Tuloy po natin ang ating pagsusuri at pag-aaral sa salita ng Panginoon, and I hope that you will enjoy this learning together and that we will actually understand how deep and wide the love of God is. Pag binasa po natin tong Psalm 139 verse 13 to 16 NIV version, isipin po natin yung pananaw natin sa sarili natin ngayon. Gaano ba tayo kahalaga? Saan ba tayo nasa estado ngayon, socio-economic, let's say, o social status, o di kaya ano ba yung pinanggalingan natin. Basahin po natin to at hilingin natin sa Panginoon na habang binabasa natin bawat word together, maunawaan natin ang mensahe niya sa atin. Psalm 139 verse 13 to 16 NIV version. Sabi ni David kay God, the Father, "For you created me, you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. When I was woven together in the depths of the earth, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be." And may the Lord add wisdom and understanding and remarkable memory in the reading of His mighty word. Huwag po natin makalimutan itong bagay na to. So, pinakita po ni King David dito, dahil sa lalim ng relationship na kay Lord, yung katotohanan na siya ay ginawang masterpiece ng Panginoon. Lahat ng kailangan ni King David para maging hari siya, even before he was born, has been embedded sa DNA niya. Hindi ko sinasabi na lahat tayo ay magiging hari. Pero ang sinasabi ko sa inyo rito, yung pagkakahibla sa ating pagkatao, pagkakadagdag ng talino o gilas o gift na meron tayo o talent na meron tayo, ikinasa ng Panginoon yan sa ating katawan habang tayo ay nasa sinapupunan ng ating ina. So yung talino mo, yung galing mo, yung talent mo, everything for you to succeed, everything for you para maging maligaya, nilagay din ng Panginoon sa unformed body mo, sa unformed being mo during that time, nung ikaw ay nasa first trimester pa lang. Yung halaga ng Panginoon na para sa iyo, yung value niya na inadoon sa being mo, it's so amazing and wonderful. Hindi ko po talaga siya ma-explain, but God has given us, the blueprint that can only be unlocked by Him if we want to be successful. Kaya nga sabi niya kay Joshua, sabi niya, "Meditate on the book of the law day and night, so that you may be careful to do everything written in it, and then you will, ano raw, prosper and have good success." Yun ang sinabi ng Panginoon kay Joshua because success is inevitable. Ang lahat po ng anak ng Diyos na mahal niya ang sarili niya ay susunod sa Panginoon. Susundin niya ang utos ng Diyos para mabuksan, matanggal ang kanyang pagkabulag at pagkabingi kung sino siya. Kasi aminin man natin o hindi, habang tayo po ay lumalaki, nahuhulma tayo sa pagkakakilala natin sa ating sarili ayon sa mga kilala nating malapit sa atin. It might be our elder siblings, it may be our parents, relatives, teachers, an inspirational person, maybe na ating ina-idolize. We are shaped by them. Pero pag natanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ang mag-a-unlock nito is the love that He has given us and the love that we give back, sapat para sundin natin siya at makilala natin kung sino tayo. Dahil kung mahal mo ang sarili mo, iingatan mo ang sarili mo. Kung mahal mo ang sarili mo, ang gagawin mo sa buhay mo ay lahat ng mga bagay para ito ay lalong maging makabuluhan at lumago. Hindi ka lang matipid sa pera, pero alam mo at napagplanuhan mo kung paano mo gagamitin ang yaman mo para makatulong sa kapwa dahil naranasan mo yung pag-ibig ng Panginoon.
Natatanggal yung pagiging makasarili dahil naunawaan mo na hindi ka ginawa ng Diyos para sa sarili mo lamang. Kung magaling ka kumanta, yung boses mo inaalay mo sa Diyos para ang ibang tao ay makaranas ng kakaibang kanta na mula sa iyong puso at habang inaawit mo siya, kung ito man ay kanta tungkol sa paglagpas sa hirap o pagiging matagumpay, then that song becomes a source of inspiration. If you are an artist, a visual artist, yung pinaint mo o yung ginawa mong digital art, it inspires something from the people because when you love yourself, lumalabas lahat ng pangunawa mo about what you are capable of and you take care of your talent. Kaya nga po yung mga magagaling na mga basketballista na alam nila yung kanilang God-given talent. Anong ginagawa nila? Magaling na sila, nagpa-practice pa sila for 4 to 8 hours a day. Yung mga mahuhusay at matatalino na lalo pa silang tumatalino because they are passionate about developing themselves. Kung ikaw ay tamad sa pag-aaral, ibig sabihin hindi mo mahal ang sarili mo. Bakit mo kakatamaran ng isang bagay na makakatulong sa kinabukasan mo? Marahil dahil hindi mo pa nararanasan ang totoong pag-ibig ng Panginoon at hindi mo mamahal ang iyong sarili ng punong-puno ng katwiran. Hindi mo mamahal ang iyong sarili enough para matanggap mo kung sino ka. Hindi mo mahal ang sarili mo para makapagpasalamat ka kung nasaan ka man ngayon. Hindi importante kung ano ang estado mo ngayon. Ang importante is magdesisyon ka. Muna sa lahat, kung hindi mo pa nagagawa, tanggapin mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at hilingin mo sa Kanya na turuan Kanyang mahalin ang iyong sarili. Grabe po talaga pag alam nyo yung mga tao na alam kong mahal na mahal nila yung sarili nila, nag-iingat sila sa kinakain nila dahil ayaw nila ma-ospital. Gusto niya ba ma-ospital? Pag hindi mo mahal ang sarili mo, kakain ka ng chicharon. Ulit-ulit. Lahat ng pagkain mo may chicharon ka. Yun ang side dish mo. Instead ng gulay, anong side dish mo? Chicharon. Alam mo na na mataas ang potential na kapag kumain ka ng maraming white rice, magkakaroon ka ng diabetes. At kung mahal mo ang sarili mo, syempre ingatan mo ang kalusugan mo. Kung mahal mo ang sarili mo, ingatan mo yung mga kaibigan mo. Kung mahal mo ang sarili mo, iingatan mo nung lalagay mo sa puso at isipan mo. And that's how beautiful God's love is for us. Tuturuan niya tayong ingatan natin ang ating sarili because that's the right thing to do. Now, magandang tanong to. Paano makakatulong ang pag-unawa mo kung sino ka bilang masterpiece ng Panginoon para tratuhin mo ngayon ang sarili mo at ibang tao? 'Di ba? So, how does understanding ourselves as God's masterpiece affect how we treat ourselves and others? You know, I remember one time may nagtanong sa akin, sabi niya sa akin, Papi, bakit ba hindi ka nag-asawa sa akin? Sabi ko sa kanya, dahil pinakita sa akin ng Panginoon kung ano ang maari kang maging. Sabi ko sa kanya, hanggang dun lang yung nakita ko, but God knows kung ano pa yung kaya mo, higit pa dun sa nakita ko. Because I know I am a masterpiece by God, and I know you are a masterpiece of God. And I will treat you well. And I will treat you to the point na ma-reach mo yung potential mo. I will lead you to God because God alone will give you the grace to become who you are supposed to be. Punta po tayo sa point number 2 natin today, which is very important, humility and self-love. Kapag mahal po natin ang ating sarili, yun po yung pagsunod natin sa commandment ng Panginoon to love yourself so that you will love your neighbors as you love yourself. Sabi po dyan sa Romans 12:3, tayo po tayo. If you are able to stand up with me, Amplified Version, basahin po natin sabay-sabay. If you're on Zoom, please keep yourself on mute. For by the grace of God given to me, I say to everyone among you, not to think more highly of himself and of his importance and ability than he ought to think, but to think so as to have sound judgment, as God has appropriated to each a degree of faith. Marami po akong kilala na mayabang. Yes, hindi ko alam kung mayabang ka. Ikaw lang makakasagot niyan. Ang mga taong mayabang nakilala ko, yung mga taong may gustong patunayan. Hindi gustong makatulong, gustong patunayan na sila ay magiging magaling o magiging mahusay. Parati sila may pinaglalaban kung hindi ang
ang kanilang pinaglalaban ay patungkol sa sarili nila. They don't fight for other people's causes. And that's one of the things na kung ikaw ay ganyang tao, sinasabi ko sa ngayon, mayabang ka and you don't love yourself. Because what you are doing right now is prideful and people will hate you for that. Yes. It might be your parents, might be your siblings, it might be your spouse. It doesn't matter for anything na ambition na meron ka brought about by the desire to be better than others, the desire to prove to others that I am better than you, the desire na iyabang mo yung accomplishment mo, that is absolutely prideful and destructive. Na kung ikaw ay may pag-ibig sa sarili mo, ang tingin mo sa kapwa mo ay mas mahusay pa sa'yo. You have a better chance of having great relationships with people. Of course, may magagalit pa rin sa'yo kahit gaano ka kabuti. May maiinis pa rin sa'yo. Lalo na kapag parati kang naangiti o masaya ka. Pero wala kang masamang tinapay kahit kaninong tao. Walang manipulative bone sa katawan mo. Hindi mo sila tutungtungan, hindi mo sila tatapakan, hindi mo sila gagamitin. Dahil naandun ka sa relationship mo, hindi yung ano yung matatanggap mo, kung hindi ano yung mabibigay mo. Dahil puno ka na eh. Bakit ka puno? Dahil natanggap mo ang pag-ibig ng Panginoon. At kapag ang pag-ibig ng Panginoon na natanggap mo, gusto mong ipamigay ang pag-ibig ng Panginoon dahil parati ka naman nire-refill ng Panginoon. Alam niyo po yung mga taong miserable na kilala ko, hindi nila naiintindihan na may nagmamahal sa kanila. Kaya ngayon yung worth nila, naniniwala sila na kailangan ganito yung sahod ko para matanggap ako ng mga tao. Kailangan ganito itsura ko para matanggap ako ng mga tao. Dapat ito yung gawin ko para ma-appreciate nila ako, para maging friend nila ako, para magkaroon ako ng likes sa social media. No. If you know God and you trust God, you would understand na these things, lahat ng mga tao sa kapaligiran mo na you're trying to please, it's not worth it. No. And there is no pressure sa buhay ng isang taong mahal niya yung sarili niya dahil hindi niya ipipressure yung sarili niya to prove something. Ang isang taong nagmamahal sa sarili niya, gagawin niya passionately. The best to his or her ability, yung mga tasks ahead. Kung siya ay estudyante, gagawin niya yung project niya to the best of their ability. Kung sila ay mga empleyado, they will maximize their productivity sa pagtatrabaho. Kung negosyante sila, hindi sila mandadaya sa negosyong ginagawa nila. Kung sila ay mga visual artist, they will give their best creative effort. Hindi sila tamad. Because when you are humble, as you love yourself, you are going to be ultimately passionate. Bakit? Bakit may passion sa isang taong nagmamahal sa sarili niya? Kasi naiintindihan niya yung halaga nito. At ito yung paraan para ma-communicate niya sa ibang tao na ito yung nararanasan ko and I want you to share in my joy. I want you to share in my success. I want you to share in my experience because this has worked for me and perhaps this will work for you. Wala naman mawawala sa iyo kung susundin mo ang sinabi ng Panginoon, lalo na kung meron kang ebidensya sa buhay ng ibang tao. Because a person who loves themselves will only be humble to the bone. Naalala ko nga yung mga kaibigan ko when they actually pretend to know something that they do not really know. Mapapahiya ka kasi kapag nagpanggap ka na alam mo ang isang bagay tapos may nakaengkwentro ka na mas marunong sa'yo at nabuking ka na nagpapanggap ka lang. Eh kung nasanay ka na mapagkumbaba ka at inaamin mo sa sarili mo ang kakulangan mo, di ba matututo ka pa at kung ano man yung kakulangan mo, eventually makikita mo, napupuno yung kakulangan mo. Dahil natututo ka. You know, a person who loves themselves are teachable. These are the people who loves to read books, loves to talk to people to learn from their experiences and mistakes, and avoids as much as possible the mistakes of other people, whether it be mistakes from biography, mistakes by the Bible characters that they have read. Bakit mo ulitin yung pagkakamali ng magulang mo?
Bakit mo uulitin yung pagkakamali ng kapatid mo? Nakita mo na nga siya nagkamali eh. Kasi nga po yung mga matitigas ang ulo, ito yung mga mayayabang at walang pagmamahal sa sarili na ilalagay nila yung sarili na sa alanganin para patunayan nila ang kanilang sarili na sila ay tama. Pero at the end of the day, alam nilang mali sila at madidiskaril din ang buhay nila nonetheless. Now, I would like to ask this question sa iyo bago natin puntahan yung next verse. So, how do you maintain humility while practicing self-love? Of course, we're talking about self-love na according to the will of God. You don't need to maintain humility because when you practice self-love according to the word of God, you are going to be humble nonetheless. And it's amazing. I I am so amazed at how humble Jesus was. Sabi sa Philippians chapter 2, he did not see himself equal to God at that time while he was on this planet in order for him to die on the cross. So, hindi niya kinuha yun. Though he is equal to God, hindi niya ginrab yung opportunity na yun. What he did is amazing. He allowed yung creation niya to crucify him on the cross. He allowed the haters sa kanyang ministry to hate him all the more, but still offered forgiveness. Still offered his love. Still offered and extended his hand. Di ba? Remember when Jesus was crucified on the cross, may dalawang tao yung naandun, nakasama niya, dalawang kriminal. Yung isa, pinatuloy siyang insultuhin. Yung isa, anong ginawa? That person humbled himself. At sinabi niya makasalanan siya. Kailangan niya si Jesus. Anong sabi ni Jesus? Verily, verily, I say unto you, today you will be with me in paradise. Sino ka sa dalawang karakter na yun? Are you the one who is filled with pride who eventually went to eternal damnation? O ikaw yung mapagkumbaba na inamin ang kanyang kasalanan at pagkakamali at nabigyan ng buhay na walang hanggan. Ito po ang huling Bible verses na gusto kong basahin natin together. Again, if you can stand up where you are, it's going to be nice to read this together while standing up. The practice of humility and of course, holy reverence sa Panginoon. Philippians chapter 2, verse 3 and 4, Amplified Version, do nothing from selfish or empty conceit, through factional motives or strife, but with an attitude of humility, being neither arrogant or nor self-righteous, regard others as more important than yourselves. Do not merely look out for your own personal interests, but also for the interest of others. Yan po ang nagagawa ng isang taong mahal niya ang kanyang sarili. Ano po ang nangyayari sa kanya? That person is able to understand the beauty of humility. Um, I have this friend of mine na mahilig siya mag-post sa social media what's happening doon sa space niya. And a lot of people are doing that. For whatever reasons, I have no idea. But when we had this conversation, na pag-usapan namin yung pagpo-post niya, it was actually an act of him showing to the world that he's okay. Sabi ko nga sa kanya, if you are okay, bakit mo kailangan pang ipamalita? And then it struck him during that conversation. Because a person who is okay need not announce it. In the same manner, ang isang humble individual, they don't need to announce their humility. In the same manner, a person who loves themselves do not announce that they are passionate about their lives and they are enjoying their lives at the moment. Because it is natural for them. It is unnatural to try and capture the attention of others para ma-validate lang yung ating gustong mangyari. A lot of believers will do sinful acts because of pride, because they do not know the love of God. And they hate themselves. They are not accepting of their current circumstance. Bakit? Because they are not communicating to God. Hindi sila nagpe-pray, hindi sila nagbabasa ng Bible.
They are so self-centered and selfish na ang pinagbabasihan nila ay ang kanilang karanasan sa mga desisyon at kung ano ang gusto nilang gawin sa kanilang buhay. Kaya nga po totoo ang sinasabi ng Biblia, kahit ang isang Kristiyano na bumalik sa kasalanan ay parang aso na bumabalik sa kanyang suka at kinakain ang kanyang suka. Kapatid, kung naririnig mo ako ngayon, naririnig mo ang boses ng Panginoon, sino ang tinatangi mong mga kaibigan? Kung ang mga kaibigan mo ngayon ay mga kaibigan mo noon, maaaring galing sa kolehiyo o nung panahon na ikaw ay nagtatrabaho, mga kasama mo sa trabaho ngayon na hindi Kristiyano, garantisado ang layo mo sa Diyos. Garantisado ang lungkot mo. Garantisado ang hindi mo pagtulong sa kapwa mo. Garantisado na bumabalik kayo sa storya ng inyong mga nakaraan. At garantisado na ikaw ay nabubuhay sa kasalanan. Dahil ang isang tao na mahal niya ang kanyang sarili. Ayon sa kalooban ng Panginoon, papalibutan niya ang kanyang sarili ng mga taong makatwiran, makadiyos, para lalo maging makabuluhan at mayaman ang kanyang karanasan habang siya ay nasa mundong ito. Tayo po ay manalangin. Kung hindi mo natanggap si Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas, inaanyayahan kita na tanggapin siya sa oras na ito. Ito ang pagkakataon mo upang maranasan mo ang Panginoon. I will be asking you to do 3 steps in order for you to receive Christ as Lord and Savior. First step is to receive Him by asking forgiveness for your sins. Ihingi mo ng tawad ang lahat ng kasalanang naaalala mo sa oras na ito. Hallelujah. Dahil yan ang tamang dapat natin gawin. Ihingi natin ng tawad ang ating kasalanan. Yes. Just ask forgiveness for every sin. And now, thank Jesus. Step number 2. Thank the Lord Jesus for the forgiveness of sins through His death on the cross. And thirdly, the most important step of all, repeat after me this prayer. Yes. Panginoong Jesus, turuan niyo po ako na mahalin ko ang aking sarili. At maranasan ko po ang pag-ibig mo. Dahil tinatanggap po kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Manahan ka po sa aking puso. Maghari ka sa aking isipan. At nais ko pong maranasan paano at ano ang totoong pag-ibig. Amen. Pwede ka na huminto panandalian sa iyong panalangin at dumilat. Kung ikaw ay nalangin mula sa puso at nakaranas ka ng pagbabago sa mga darating na panahon, maaaring ngayon din, instantaneously or for the next couple of days, na-realize mo that you have that desire, that urgency, you have that hunger and thirst for God. And you start to pray and you start to obey. You have, the desire to read the Bible. Malaki ang probability na ikaw ay totoong ligtas na. Kapag ikaw ay namatay sa iyong katawang lupa, ang kaluluwa mo ay pupunta sa langit. Dahil yan ang garantiya ng Panginoon kung ikaw ay totoong ligtas na. Sa mga kapatiran ko, nais ko po kayong ipanalangin sa oras na ito. Nais ko po kayong ipanalangin. Habang ako po ay nananalangin para sa inyo, nais ko po na maranasan niyo ang Panginoon. At kung kailangan niyong asikasuhin ang inyong relasyon sa Kanya, asikasuhin natin. Dahil yun ang tamang dapat natin gawin kung nauunawaan natin ang kapangyarihan ng pag-ibig sa ating sarili, dahil ito ay pagsunod sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pinapanalangin ko po ang lahat ng mga taong nakikinig na sawang-sawa na po, Panginoon, sa dilubyo ng kanilang buhay. Sawang-sawa sa pagkakamali. Sawang-sawa sa paulit-ulit na karanasan nila sa kanilang buhay. Tila hindi sila umuusod, hindi sila nagpo-progress, hindi sila, Panginoon, nag-i-improve.
Parang naandun sila, Panginoon, paikot-ikot lamang sa kanilang buhay. At ito po ay tanda, Panginoon, na nakalimutan nila na kailangan nilang mahalin ang sarili nila ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nais ko po, Panginoon, sila ay maging malaya. Dahil yan po ang nais mo. Nais mong bigyan ng kalunasan ang bawat karamdaman. Nais mong bigyan ng buhay ang mga bagay na namatay sa aming pananaw. Nais niyo po, Panginoon, gisingin ang tulog naming diwa pagdating, Panginoon, sa aming talento o sa aming husay. Gusto niyo pong buksan ang aming mga matang bulag sa katotohanan dahil naniwala kami sa kasinungalingan. Ikaw ang Diyos ng kalayaan, sabi niyo nga, Panginoon, where there the Spirit of the Lord is, there is freedom. Mga kapatid, pinalaya na tayo ng Panginoon. Huwag tayong bumalik sa kasalanan. At ma-direct natin ang pag-ibig natin sa mundo. That we start to love the world. We start to love sin. We start to love pride. Nagiging mahal natin ang kamunduhan at ano ang ibinibigay ng mundo. Bakasyon dito, bakasyon doon, bili dito, bili doon, paglayo sa Panginoon, pagyayabang o pagpipilit sa mga nais nating gustong gawin, at pag hindi nangyari yung mga gusto natin, nagtatampo tayo sa Diyos at lalo tayong lumalayo. Kapatid, ikaw ay nagkakamali. Kung mahal mo ang iyong sarili o nakalimutan mo ang kalagahan ng pagmamahal sa iyong sarili, huwag mong kakalimutan na ang Panginoon, hindi nagbabago ang pagmamahal niya sa iyo. Bukas palad siyang handa na tanggapin ka pabalik sa kanyang poder para maranasan mo ulit ang kagalakan ng iyong kaligtasan, lalong-lalo na nung bago kang Kristiyano. Panginoon, napakadakila mo, napakabuti mo at napakahusay mo. Ang nais po namin, Panginoon, ay ang kapangyarihan mo. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Maraming salamat po for joining us today. If you are joining us via Zoom, please do stay for a while because we're going to have a quick fellowship. At sa mga kasama namin dito sa social media platform natin sa YouTube or Facebook, patuloy po namin inihiling na ipamahagi niyo po ang mensahe ng Panginoon sa inyong mga kilala para makinabang po sila doon sa mensahe na ikaw ay nakinabang sa araw na ito. Huwag natin kalimutan na mahalin natin ang ating sarili dahil ito ay nagbibigay ng pagbabago sa atin at nabibigyan tayo ng kakaibang pananaw sa buhay. So God bless you and God keep you. May He make His face shine upon you until we see each other next week. Once again, goodbye for now.